hello, isang magandang umaga, tanghali, hapon, gabi sa inyo pong lahat. Anong oras man ninyo na napapanood ang programang ito na hindi ninyo programa, ang tandaan mo ito, tandaan natin ito. Brad, ano na naman ba ang aming tatandaan sa programa mo na hindi namin programa? Ito ang ating tatandaan ngayon. Walang utang ang Diyos sa atin. Ano yun? Walang utang ang Diyos sa atin. Tatandaan po natin yan. Bakit naman yan ang aming tatandaan, Brad? Sapagkat ito po ay may malaking kaugnayan sa atin pong pagbasa sa susunod pong linggo, September 24, 2023. Ina-acknowledge ko din yung mga nasa live. Magandang umaga po sa inyo. Ito po yung ating pag-uusapan ngayon. Ako po ay nasa gospel recording. Siyempre, itong reflection na ito ay naka-live din para sa mga gustong umantabay at makinig din. Hello po, good morning Sister Bel Mateo. Brenda Biruan, salamat po sa iyong pagdalaw. So tayo po ay nagpapatuloy. Ano po yung ating tatandaan? Walang utang ang Diyos sa atin. Pero bago po natin bigyan ng insight ang atin pong reflection, magbibigay naman po muna tayo ng daan sa atin pong mga kapatid na wala pong sawang sumusuporta sa akin pong channel, ang Jerry Iloma Channel. Kaya para sa inyo mga kapatid na walang sawang nagko-comment, salamat ng marami kay Sis Irene Ibon, salamat po sa iyo. Kay Sis Jing Ramos, salamat po. Kay Sis Julie Taylor, maraming salamat po. Ayan, gabi yata dyan sa London ngayon. Kay Brother Ronald Pagalyaman, maraming salamat. Sister Marina Ragasa, salamat po sa iyo. Brother Reynaldo Paharda, salamat sa iyo kapatid. Kay Brother Lionel Marquez, marami pong salamat. Kay Per Generoso na walang sawa sa pag-support, salamat sa iyo. Kay Brother Dennis Caracas dyan sa Alaminos. Kay Mel Horca, salamat po sa iyo. Kay Teres Carmel, maraming salamat po. Kay Ronald Bagcal, maraming salamat din po. Kay Sis Eva Castor, maraming salamat po sa iyo. Kay Sis Daisy Villanueva na wala pong sawang sumusuporta, salamat po sa iyo. Kay Sis Telia Cabello, salamat po sa iyong mga magagandang comment. Kay Brother Artemio Aquino Antonio, maraming salamat din po. Kay Brother Norberto Macaraig, salamat po sa iyo kapatid. Kay Saint Pat Jude, yan, kay Brother Allen ng Japan, maraming salamat sa iyo dyan kapatid. Pagpalain ka po ng Diyos dyan sa Japan. Kay Jo Marie Social, first time po niya sa atin, no? Jo Marie Socias. Yan. Good morning po sa iyo. Good afternoon, good evening. Anong oras man po ninyo napanood ang video ito. Salamat po sa iyong pag-drop by. Sana po maulit kayo. Kay Nelson Domingo, maraming salamat po. Kay Sis Evangeline Quinto, maraming salamat din po. Kay Kobe Kasi Amigo, salamat sa iyong pagbalik kapatid. Kay Sis Minda Aguilar na wala pong sawang sumusuporta, salamat po sa inyo. Kay Larry, ayan, wala po siyang apelyido sa kanyang YouTube channel. Maraming salamat po sa iyo. Kay Harold Daroca, maraming salamat din po sa iyo. Kay Clayton Balsumo, first time or second time po niya, maraming salamat sa iyo. Kay Nature's Lover in Korea, first time po niya sa akin, maraming salamat sa iyo. Ang ganda din ng content mo, very nature farming dyan sa Korea. Salamat sa iyo. Kay J. Chris Bautista ng Buak, Marinduque, salamat po sa iyo kapatid, pagpalain ka ng Panginoon. Kay Mary Jane Sabas, first time din po niya sa akin, salamat po sa inyo. Sana yung mga first time, may second time, third time, lahat-lahat na, palagi na. Ayan. Kay Gershon Traso, maraming salamat kapatid. Kay Maria Lani Calderon, maraming salamat sa iyong pagbalik sa aking channel. Kay Sister Nympha Ay, salamat sa iyo kapatid, pagpalain ka ng Panginoon. So, kung ibig po ninyo na mapasama sa shoutout, mag-comment lang po kayo sa akin pong mga gospel reflection. At kahit saang video, nahahanap ko naman po para ma-shoutout ko naman kayo. Sa panahon na ako po ay gumagawa ng gospel reflection. Tinataon ko na pong Sunday para po mayroon ding live recording at nakakasabay yung mga wala pong ginagawa. Ayan, sa oras na ganitong oras. At pwede naman nila itong mapanood kapag pupunta sila sa aking YouTube channel. Naka-upload din naman sa aking Facebook profile. So maraming salamat sa atin po mga kapatid. Kay Cyrene Ibon, salamat po sa iyo. Jing Ramos, Julie Taylor, Ronald Pagalyaman, Marina Ragasa,
Reynaldo Paharda, Lionel Marquez, Jennifer Generoso, Dennis Caracas, Milhorca, Teres Carmel, Ronald Bagcal, Eva Castor, Daisy Villanueva, Telia Cabello, Artemio Aquino Antonio, Norberto Macaraig, Saints Pat Jude, Jomari Socias, Nelson Domingo, Evangeline Quinto, Kobikasi Amigo, Honey Kilapio, Minda Aguilar, Larry, Herold Daroca, Clayton Balsumo, The Nature's Lover in Korea, J. Chris Bautista, Mary Jane Sabas, Gershon Traso, Marialani Calderon at kay Sister Nympha Ay. Maraming salamat po sa inyo pong walang sawang pag-support sa Jerry Iloma Channel. So tayo po ay magpapasimula na. Ano po ang ating pinag-uusapan ngayon? Walang utang ang Diyos sa atin. Tatanda po natin ha, walang utang ang Diyos sa atin. Bakit naman yan ang ating pag-uusapan ngayon? Sapagkat ito po ay may malaking kaugnayan sa atin pong pagbasa sa Ebanghelyo ni San Mateo, Kabanatang 20, mga talatang 1 hanggang 16. Simulan nga po natin ang ating pagbasa. Ang kaharian ng langit ay maitutulad sa isang taong lumabas ng maagang maaga upang kumuha ng manggagawa para sa kanyang ubasan. Nang magkasundo na sila sa upa na isang salabing pilak sa maghapon, ang mga manggagawa ay pinapuntan niya sa kanyang ubasan. Lumabas siyang muli ng mag-aalas 9 ng umaga at nakakita siya ng iba pang tatayo-tayo lamang sa palengke. Sinabi niya sa kanila, "Pumunta rin kayo at magtrabaho sa aking ubasan at bibigyan ko kayo ng karapatang upa." At pumunta nga sila. Lumabas na naman siya ng mag-aalas 12 ng tanghali at ng mag-aalas 3 ng hapon. At ganun din ang ginawa niya. Nang mag-aalas 5 na ng hapon, siya'y lumabas muli at nakakita pa ng ibang wala ring ginagawa. Sinabi niya sa kanila, "Bakit tatayo-tayo lang kayo dito sa buong maghapon? Wala po kasing magbigay sa amin ng trabaho," sagot nila. Kaya sinabi niya, "Kung gayon, pumunta rin kayo sa aking ubasan." Nang gumagabi na, sinabi ng may-ari ng ubasan sa kanyang katiwala, "Tawagin mo na ang mga manggagawa at bayaran mo sila magmula sa huli hanggang sa unang nagtrabaho." Ang mga nagsimula ng mag-aalas 5 ng hapon ay tumanggap ng tig-isang salaping pilak. Nang lumapit ang mga nauna, inakala nilang tatanggap sila ng higit doon. Ngunit ang bawat isa ay binayaran din ng tig-isang salaping pilak. Nang magkagayoy, nagreklamo sila sa may-ari ng ubasan. Sinabi nila, 1 oras lamang nagtrabaho ang mga ito na huling dumating. Samantalang maghapon kaming nagtrabaho at nagtiis sa nakakapasong init ng araw. Bakit naman pinagpare-pareho ninyo ang aming upa? Sumagot ang may-ari ng ubasan sa isa sa kanila, "Kaibigan, hindi kita dinadaya. Hindi ba't pumayag ka sa isang salaping pilak? Kunin mo ang para sa iyo at umalis ka na. Ano sa iyo kung ibig kong bayaran ang nahuli ng tulad ng ibinayad ko sa iyo? Wala ba akong karapatang gawin sa ari-arian ko ang aking maibigan? Kayo ba'y naiinggit dahil ako'y nagmagandang loob sa iba?" At sinabi ni Jesus, "Ang nahuhuli ay mauuna at ang nauuna ay mahuhuli." Pagpalain po ng Diyos ang pagkabasa ng kanya pong mabuting balita. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesu Kristo. So tayo po ay magpapatuloy. Ano po yung ating pinag-uusapan ngayon? Ang ating pong pinag-uusapan ngayon ay walang utang ang Diyos sa atin. Bakit naman? Simulan na po natin ang ating pagdinilay para yung ating pong title ay masagot natin sa kabuuan ng ating pong gospel reflection. Unang puntos na gusto nating puntusan. Una, kumuha ng manggagawa. Sino? Yung tao sa atin pong pagbasa. Actually, ito po ay isang talinghaga na naman. Madalas, ang Panginoong Yesus kapag siya ay nangangaral at meron siyang gustong ihatid na mga mensahe,
o mahahalagang katuruan, minsan gumagamit siya ng mga patalinghaga, kwento, or salaysay, maiksi man yan, totoo man na nangyari, o kathang isip yan, ang mahalaga, meron pong mensaheng pahatid ang Panginoon sa mga tao. Mga naghahanap man ng mali niya, mga taong gustong sumunod sa Kanya, minsan ang Kanyang mga alagad, tinuturuan din niya sa pamamagitan ng talinghaga, at kapag hindi nila maintindihan in private, ipinapaliwanag ni Jesus ang kahulugan. So ito po ay talinghaga muli. Puntahan po natin at tingnan natin yung mga patungkol sa ating pagbasa. Ang tinutukoy po sa ating pagbasa, yung may-ari ng ubasan ay tumutukoy mismo sa Diyos. Sino po yung may-ari ng ubasan dito sa talinghaga? Ang Diyos mismo. Ang tinutukoy naman sa ating parable na mga manggagawa ay yung mga naglilingkod sa Diyos. Mga naglilingkod sa ating pong Panginoon. Yun namang ubasan na tinutukoy dito sa ating pagbasa ay ang kanyang iglesia or ang kanyang mga gawain. Anong sekta man yan, anong denomination man yan, anong pangalan man ng churches, basta't si Jesus ang Panginoon na kinikilala, sa community na yan, sa simbahang yan, sa iglesyang yan, sa denomination na yan, yan ang kanyang ubasan. So sa ubasang yan ay may mga manggagawa, ngunit ang may-ari ay ang Diyos. Yun pong umaga, tanghali, hapon dito ay iba't ibang panahon na ang Panginoon ay tumawag o ang may-ari ay tumawag ng mga gagawa sa kanyang ubasan. Ito po ay tumutukoy sa lumang tipan na mga tinawag niya na maglingkod sa kanya, hanggang sa bagong tipan na mga tinawag niya at hanggang sa atin pong kasalukuyan na mga tinatawag niya na naglilingkod sa kanyang ubasan. Ito po yung magkakaibang uri, oras at panahon ng pagtawag. Kagaya ko, tayo ngayon ay nasa mga huling panahon. Maaring tayo yung pinuntahan ng bandang hapon na matatapos na 1 oras na lang nagtrabaho, di ba? Nagalit pa kayo mga naunang nagtrabaho, bakit parehas yung aming bayad, di ba? So, ang bayad po na tinutukoy dito ay walang iba kundi ang kaligtasan. Ang buhay na walang hanggan or ang langit. So, ito po yung mga gusto nating puntusan sa atin pong pagninilay. Tungkol doon sa talinghaga, ang may-ari, ang Diyos, ang mga manggagawa, ang mga lingkod ng Diyos, ang ubasan ay ang iglesia o ang kanyang gawain, umaga, tanghali, hapon, panahon ito ng mga paglilingkod, panahon ng pagtawag ng Panginoon, panahon na ang mga lingkod na ito nung sila'y nabubuhay ay tinawag hanggang sa atin pong panahon. Ang bayad dito na isang pilak ay tumutukoy sa kaligtasan, sa buhay na walang hanggan at sa langit. So, unang puntos, kumuha ng manggagawa. Para saan yung mga manggagawa? Para gumawa sa ubasan. Ano po ang kanyang ginawa? Tumawag ng mga manggagawa, kumuha ng manggagawa para gumawa sa ubasan. Hindi para ngumawa. Sang-ayon ba yung mga nasa live? Ang Panginoon ay tumawag ng mga manggagawa para gumawa. Hello po, Sister Vicky, Sister Sonia, Sister Susan. Cheng Cheng, hello, good morning. Sang-ayon po ba kayo na ang Panginoon ay tumawag, kumuha ng mga manggagawa para sa kanyang ubasan para gumawa o para gumawa ng gumawa? Ayan, tuloy natin. So, kumuha ng manggagawa para sa gawain ng Panginoon. Verse 1. Ang kaharian ng langit ay may tutulad sa isang taong lumabas ng maagang maaga upang kumuha ng manggagawa para sa kanyang ubasan. Nang magkasundo na sila sa upa na isang salaping pilak sa maghapon, ang mga manggagawa ay pinapunta niya sa kanyang ubasan. Ikaw, ako, tayong lahat, kayo pong nakakapanood at nakikinig ngayon sa live na ito, dito po sa bidyong ito, tinawag tayo ng Panginoon para gumawa. Saan? Sa kanyang ubasan. Ay alam naman natin ng mga panahon na yon, kapag tinawag at sinabing ubasan, maraming ubas. Ano ang gagawin mo sa ubas? Titingnan mo lang ba? Tititigan mo lang ba? Hahantayin mo lang bang bumagsak? Katulad ni Juan Tamad, nung makakita ng bayabas, humiga at itinapat yung kanyang bibig doon sa bayabas at hinihintay na mahulog sa kanyang bibig yung kanyang bayabas. Na wala man lang ka-effort para pitasin, akyatin yung bayabas at para kanyang mapakinabangan at makain. Sabi nga ng kwento, naunahan pa siya nung uod na nagdadahan-dahan na makapunta doon sa
makapunta doon sa bayabas. So ano ang bumagsak sa bibig ni Juan Tamad? Di yung mga kagatan, pinagkainan ng uod ang bumagsak sa kanyang bibig. Diba? So ano ang purpose? Ano ang layunin? Kung bakit siya tumawag ng mga manggagawa para sa ubasan o sa gawain ng Diyos sa ating kapanahunan? Para gumawa, para tumupad ng mga tungkulin na iniaatang sa ating balikat. Sa atin pong panahon, napakaraming tungkulin May mga tinawag na umawit, may mga tinawag na maging leader, may tinawag na maging tagapanguna, may tinawag na maging tagapagbigay, may tinawag para maging tagapagpagaling, tagapagpalakas ng loob, may mga tinawag na magturo ng buong kahusayan. Di ba mga kaloob ng Espiritu yan Hindi ka naman tatawagin ng Panginoon na hindi ka niya bibigyan ng tools or kasangkapan. Hindi natin pwedeng sabihin, Brad, wala akong kakayahan. Sis, wala akong kakayahan. Wala akong talento, wala akong skills. Meron. Hindi ka tatawagin ng Panginoon sa kanyang ubasan kung alam niyang magtatambay-tambay ka lang dun. Diba? Hindi ka tatawagin ng Panginoon sa kanyang gawain, sa kanyang ubasan, kung alam niyang ikaw ay magiging, hindi asset, liability. Yan. Tatawagin ka ng Panginoon para sa kanyang gawain, para maging asset ka. Kaya hindi ka niya papakawalan. Tingnan niyo si Pedro at ang ibang mga alagad nang sila'y unti-unting naglalaylo na nung siya'y mamatay. Ano ang ginawa ni Jesus nung siya'y muling mabuhay? Pinabalik, pinalakas, pinaalab uli yung kanilang apoy. Bakit? Nakikita ng Panginoon na itong mga alagad na kanyang tinawag sa pasimula pa lang ay asset. Hindi sila liabilities. Kaya ikaw, ako, tayo ngayon na naririto na tinawag ka ng Panginoon, hindi ka magiging liabilities, asset ka. Kapakipakinabang tayo. Kagaya ng mga tinawag sa ating paunang pagpuntos. Kumuha ng manggagawa, ang may-ari ng ubasan, lumabas siya para utusan na magpunta at gumawa sa kanyang ubasan. Meron ngang kalakip na reward, may kalakip na sweldo, may kalakip na sahod yung kanila pong gagawing pagtatrabaho dun sa ubasan. So tayo man sa gawain ng Panginoon, ang Diyos ang magsweldo sa atin. Di po ba mga kapatid na nandyan sa live? Ang Diyos ang magsweldo sa atin, ang Diyos ang magre-reward sa atin, di ba? So kumuha ng manggagawa. Kapag tinawag ka ng Panginoon, inilagay ka sa kanyang gawain, binigyan ka ng tungkulin, gampanin, kaya mo yan. Sa tulong at biyaya ng Diyos. Sabi nga ng akin nabasa sa akin pagsisikap sa pag-aaral. Ang Panginoon ay nagbibigay ng mga kaloob, 3 paraan. 3 ang paraan ng kanyang pagkakaloob. Una, yung tinatawag na immediate. Ano yon? Immediate. Biglaan. Kapag ikaw ay nakakilala sa kanya, nasumpungan mo siya, tinawag ka niya, tinanggap mo siya sa iyong buhay, walang Kristiyano na hindi pinagkalooban ng kakayahan or kaloob, spiritual gifts. Ang unang paraan na gagawin ng Diyos sa iyo, bibigyan kanya sa pamamagitan ng biglaan or immediate. Ayan, immediate. May mga panahon at pagkakataon naman na matagal ka na sa gawain, sa paglilingkod, pero wala kang skills, wala kang talent, wala kang gift. Meron pong pangalawang paraan ng pagkakaloob ng Diyos ng ating kakayahan, pagkakaloob ng spiritual gift. Yung pong tinatawag na immediate. Ano yung una? Immediate. Ano yung ikalawa? Immediate. Anong ibig sabihin immediate? Diyan po galing yung salitang mediator, sa pamamagitan ng tagapamagitan. Sabi sa aklat ng mga gawa, marami na po doong mga tumanggap ng mga aral ni Kristo. Nakakilala na sa mga aral ni Kristo, naturuan na tungkol sa buhay ni Kristo, sa mga katuruan ng Panginoong Jesucristo, ngunit marami sa kanila ang hindi pa tumatanggap ng mga spiritual na kaloob. Kaya sila ay pinuntahan ng mga alagad, pinuntahan ng mga disipulo, pinuntahan ng mga apostles, at sila ay pinatungan ng kamay sa mga ulo, at sila ay tumanggap ng banal na espiritu ng mga kaloob na espiritual. At nang sila ay mapatungan ng kamay, sila ay nagkaroon ng spiritual gifts. Kailan sila tumanggap? Nung sila ay mapatungan ng kamay. Ang tawag po dyan ay immediate. Ano yung una? Immediate. Agad-agad, sa panahon na isinuko mo ang buhay mo sa Panginoon, agad-agad bibigyan kanya ng skills, talent, spiritual gifts.
Pangalawa, kapag hindi ka pa nagkaroon sa unang encounter mo sa Panginoon, sa pamagitan ng mga matatanda sa iglesia, mga elders, mga kinikilalang mga nauna sa atin, through pray over and anointing. Immediate. Kaya mahalaga talaga, may nagpe-pray over, may nag-anoint din sa atin, nagko-consecrate sa atin. Ano naman yung ikatlo, Brad? Sabihin ko na ba ikatlo? Sasabihin ko na po ba ikatlo, mga kapatid dyan sa live? Ano yung una? Immediate. Pangalawa, immediate. Katlo ay sanctification. Ang anumang kaloob mo nung hindi ka pa nakakilala kay Lord, ano ba mga gifts mo, talent mo, kakayahan mo, kung ano man yung alam mo, once na yan ay ini-offer mo kay Lord, inialay mo sa Kanya, pababanalin niya yan, isasanctify niya. At kapag yan ay naging banal na sanctify na ng Panginoon, sa panahon na yung kaloob na yan ay ginagamit mo sa Kanya, sa body of Christ, sa paglilingkod sa Panginoon, mapagpapala yung mga taong pinaglilingkuran mo, nagiging asset ka, nagiging kapakipakinabang ka, hindi ka nagiging tambay, hindi ka patayo-tayo lang at walang ginagawa. Bakit? Pinapakinabangan yung kaloob mo sapagkat pinabanal ng Diyos, sinangtify niya. So, ano yung ikatlo? Sanctification. So, yun po yung una, kumuha ng manggagawa, hindi ka kukuhanin ng Panginoon na wala kang magagawa. Asset ka, asset tayong lahat. Meron pong kapakinabangan na ibibigay sa atin ng Diyos sa kanyang gawain. Pangalawa na gusto nating puntusan, sabi ng verse 8, nang gumagabi na, sinabi ng may-ari ng ubasan sa kanyang katiwala, tawagin mo na ang mga manggagawa at bayaran mo sila, magmula sa huli hanggang sa unang nagtrabaho. Ito po yung ikalawang puntos. Ano po yung ating pinag-uusapan? Walang utang ang Diyos sa atin. Walang utang. Totoo naman eh. May utang ba ang Diyos sa atin? Baka tayo, marami tayong utang. So, pangalawa, ang sahod or ang kabayaran. Ito naman yung kanyang sinabi sa pasimula nang siya'y lumabas at tumawag ng mga gagawa sa kanyang ubasan. Hindi niya sila pagtatrabahuhin nang walang karampatang bayad o sahod, nang walang katumbas na halaga sa kanilang ipinagtrabaho. Sabi nga nang nabasa ko, ang mabuting propeta, ang propeta, kapag ginawan mo ng kabutihan, hindi papayag ang propetang ito na hindi kanya magantimpalaan. Hindi papayag ang isang propeta na ginawan mo ng kabutihan na hindi siya makaganti ng kabutihan sa iyo. Yun ay propeta. Ang taong may mabuting kalooban na ginawan mo ng kabutihan, hindi yan papayag na hindi yan makaganti ng kabutihan sa iyo na ginawan mo ng kabutihan, ang mabuting tao. Diba? Kapag ikaw ay pinagkapi ng mabuting tao dahil ikaw ay mabuti din, hindi ka papayag na ikaw lang yung palaging pinagkakape. Dapat nagpapakape ka din. Di po ba, Sister Elna, Sister Vicky? Hindi pwedeng tayo lang yung tanggap ng tanggap. Dapat tayo ay marunong ding magbigay. Gumantimpala. Saan? Sa mga taong gumagantimpala sa atin. Cycle po yan eh. Hindi pwedeng puro kabig, puro akin, atin, puro sa sarili. Hindi. Kaya ito, sinasabi ng ating pagbasa, yung lahat ng kanyang pinagtrabaho sa ubasan ay binigyan niya ng karampatang sweldo, sahod. O, diba, ang mga alagad. Ipasok po natin ang mga alagad. Ang sabi ng Pedro sa katagalan ng kanilang paglilingkod sa Panginoon, Panginoon, iniwan namin ang aming ama, ina, lambat, bangka, mga kapatid, ari-arian, lupain, mga negosyo, mga pinagkakakitaan. Sumunod kami sa iyo. Ano naman ang para sa amin? O diba, si Pedro, ang mga alagad, nag-uusap-usap din. Ano ba ang mapapakinabang natin sa paglilingkod sa Kanya, sa pagsunod-sunod natin sa Kanya, sa pagsama-sama natin sa Kanya? Ano ang mapapala natin? Kaya ang Pedro, nagtanong, Lord, ano ba para sa amin? O diba, nag-expect din. Maliwanag at malinaw ang sagot ng Panginoon sa kanila. Pedro, tandaan mo, walang susunod sa akin, walang maglilingkod sa akin, walang magbibigay ng buhay sa akin at sa aking mga salita ang hindi tatanggap ng gantimpala sa buhay na ito at sa buhay na parating. Kasi, kung
Kung yung mabuting tao, ginawan mo ng kabutihan, hindi titigil hanggat hindi ka magantimpalaan. Yung propeta na ginawan mo ng kabutihan, hindi titigil hanggat hindi ka magantimpalaan. Si Jesus man, sa lahat ng ating gagawing paglilingkod sa Kanya, mayroong siguradong gantimpala. Ito po yung gustong ipakita ng atin pong pagbasa. Walang tatawagin ang Panginoon na hindi niya siswelduhan, na hindi niya gagantimpalaan, na hindi niya pakakainin. Kaya nga tama yung sabi ni Haring David, wala pa akong nabalita ang naglingkod ng tapat sa iyo na namalimos ng tinapay sa lansangan, na naging hampas lupa. Pababayaan ba ng Diyos na ang kanyang mga tinawag ay nakakahiya yung kanilang kalagayan? Magiging aba yung kanilang kalagayan na ang kanilang inirepresenta ay ang Diyos? Hindi! Patutunayan ng Diyos sa kanyang mga lingkod na totoo ang Diyos at tumawag sa kanya, kaya mayroon pong biyaya, may gantimpala. Kaya ikaw pong nakikinig ngayon, kung ikaw ay nagpapatuloy sa Panginoon, palagi mo tatandaan, meron kang sahod, meron kang sweldo, ibig sabihin may reward ka, may gantimpala ka, wala kang gagawin na hindi gagantimpalaan ng ating Panginoon. So yun yung ikalawa, ang sahod or kabayaran. Ngunit, nung magkabayaran, nung magkasahuran na, yung mga naunang pinapunta, nagreklamo. Ano ang kanilang reklamo? Bakit naman? Yung mga huling dumating, ipinantay mo ang sweldo sa amin. Di ba? Ito, real talk. Ito, realidad, mga kapatid. Hindi po talaga nawawala ang mga reklamador. Di ba? Bakit, Brad? Hindi ka ba nagre-reklamo? Minsan din, nagre-reklamo rin. Tao lang tayo eh. Brother Jerry, hindi ka ba nagre-reklamo? Nagre-reklamo din minsan. Bakit? Tao eh. Tao pa tayo. Kaya lang, bandang huli, doon sa pagre-reklamo natin, nare-realize natin, hindi pala tayo dapat magreklamo. Bakit? Sagana yung biyaya ng Diyos eh. Bakit mo ipagre-reklamo kung nakikita mong mas lamang, mas angat, mas malaki yung tinanggap niya? Bakit ka magre-reklamo? Eh, patas naman ang Diyos. Pantay ang Diyos, diba? Sabi nga ay magkaiba daw yung equality, di ba? Tsaka equity. Ano ba ibig sabihin ng equality tsaka equity? Kaya ito ay napanood ko lang din naman. Tsaka napakinggan ko rin sa isa naming professor. Ano ba yung pinagkaiba ng equality at tsaka equity? Ang equality daw, meron pong tatlong tao na nakatungtong sa pader, na labas ang ulo. Ayan, na nakadungaw sa kabila. Ngunit sa kabilang banda, ang kanilang size, yung kanilang taas ay small, medium, and large. Ibig sabihin, hindi pantay-pantay yung kanilang height. Kapag binigyan sila ng ayuda, kapag sila binigyan ng tulong, pantay-pantay. Ang tawag doon, equality. Ano pinagkaiba ng equity at saka equality? Ang equality, pantay-pantay yung bigay. Ang equity, hindi kailangang pantay-pantay kasi kung mas malaki ang iyong pangangailangan, mas malaki ang ibibigay sa iyo. Ikaw na maliit ang pangangailangan, maliit lang ang ibibigay sa iyo. Ang tawag doon, equity. Nag-i-equal lang sila doon sa sweldo. Samantalang magkakaiba yung oras ng kanilang pagpasok at paggawa doon sa ubasan. Kaya nga bandang huli, sa kanilang pagrereklamo, no, hindi na tayo dapat magreklamo, mga anak ng Diyos. Di ba? Salamat, Pastor Elda. So, ikatlo, ito. Verse 13, sumagot ang may-ari ng ubasan sa isa sa kanila, kaibigan, hindi kita dinadaya. Hindi ba't pumayag ka sa isang salaping pilak? Kunin mo ang para sa iyo at umalis ka na. Diba? Ano sa iyo kung ibig kong bayaran ang nahuli ng tulad ng ibinayad ko sa iyo? Yung kanila pong sweldo, equal. Pero yung kanilang oras ng pagtatrabaho, equity ang tawag doon. Okay. Verse 15, wala ba akong karapatang gawin sa ari-arian ko ang aking maibigan? Kayo ba'y naiinggit dahil ako'y nagmamagandang loob sa iba? At sinabi ni Jesus, ang nahuhuli ay mauuna at ang nauuna ay mahuhuli. Ito magandang pagdugtungin ito. Kadalasan po ang mga reklamador, kaya sila nagrereklamo, may inggit. Bakit? Lumabas po dito sa mga salita ng atin pong pagbasa. Sabi ng verse 15, wala ba akong karapatang gawin sa ari-arian ko ang aking maibigan?
Kayo ba'y naiinggit dahil ako'y nagmagandang loob sa iba? So nakita nung may-ari ng ubasan na ang kanilang pagrereklamo ay may inggit. Sapagkat nauna silang nagtrabaho, yung mga huling nagtrabaho, pareho ang kanilang sinahod. Kaya mayroon pong inggit. Kaya lang, hindi po natin masasabing may utang sa kanila yung may-ari ng ubasan. Sapagkat pantay yung kanilang pagsasahod. Kaya, kung atin pong titingnan dito, wala pong pananagutan yung may-ari ng ubasan kung maaga silang nagtrabaho. Sapagkat nakipagkasundo naman yung may-ari ng ubasan na bibigyan sila ng isang pirasong pilak kapag nagtrabaho hanggang hapon. Yun yung usapan eh. Ngayon, kung mayroon mang pumasok ng mga huling oras na ng pagtatrabaho, sabi niya, wala ba akong karapatang gawin sa aking kayamanan kung ano ang ibig kong gawin? Kitang-kita natin sa ating pagbasa, ito yung larawan ng Diyos. Napakaganda ng kalooban ng Diyos. Napaka mapagmahal ng Diyos. Ang Diyos ay hindi nagtatangit. God is fair. Pantay po ang Diyos. Patas po ang Diyos. Yung mga naglingkod sa Kanya sa lumang tipan, yung mga naglingkod sa Kanya sa bagong tipan, yung naglilingkod sa Kanya sa atin pong kapanahunan, taon 2023, iisa lang at pantay yung ating tatanggaping biyaya at gantimpala. Buhay na walang hanggan. Yun yung pilak eh. Ito yung kaligtasan. Kaya hindi dapat mainggit sa atin yung mga nauna na mga tinawag at naglingkod, nagsakripisyo, nagbuwis ng buhay. Ang mga apostol ba, maiinggit ba sa atin na sila ay naging martir? Yung ating pagiging Kristiyano sa panahon natin ngayon, napakadali. Wala namang umuusig, walang tumutugis, walang nagpapahirap, pero malaya tayo nakakapaglingkod, nakakapagsamba. Sasabihin ba nila, buti pa kayo, hindi mahirap ang pagiging Kristiyano ninyo? Kami, pinapahirapan, ginugulpi, binubugbog, pinipersecute, binibitay. Di ba? Binabalatan ng buhay. Maiinggit ba sila? Hindi. Palagi ko hindi sila maiinggit sapagkat tayo yung kanilang bunga. Tayo yung kanilang pinaghirapan. Tayo yung kanilang harvest sa panahong ito. Kaya nga sabi sa ating binasa, wala ba akong karapatang gawin sa ari-arian ko ang aking maibigan? Kayo ba'y naiinggit dahil ako'y nagmagandang loob sa iba? At sinabi ni Jesus, ang nahuhuli ay mauuna at ang nauuna ay mahuhuli. Kaya ito po yung ikatlo, patas ang Diyos. Ano yung ating pinag-uusapan? Walang utang sa atin ng Diyos. Unang puntos, kumuha siya ng manggagawa, ikaw yon, ako yon, pinapunta sa kanyang ubasan na walang iba kundi ang gawain ng Panginoon. Meron tayong karampatang sahod, sweldo, pakinabang, ito yung ikalawa, sahod ang kabayaran. At ikatlo ay wala tayong utang, patas ang Diyos sa atin. Nagkasundo sa upa yung mga unang tinawag. Dahil sa kagandahang loob ng Diyos, may mga tinawag sa bandang huli, pero iisa yung upa, pinagpantay-pantay sila. Ang ibig sabihin, hindi tayo dapat magreklamo, walang dapat mag-complain, sapagkat ang isang dahilan kung bakit may mga taong reklamador, may inggit sa puso. Kaya bawasan ng reklamo. Iwasan ng reklamo natin. Ayan. Kaya ako, hindi na ako nagre-reklamo. Praise the Lord na lang. Thank you Lord. Amen. Sapat ang biyaya ng Panginoon. Kung ano yung nariyan, enjoy natin, kontento na lang tayo. Kung ano nandito, pagkasyahin natin. Sabi nga ng kasabihang Pinoy, habang maiksi ang kumot, magtiis na, mamaluktot. Meron naman nagsabi, Brad, mura na ngayon sa ukay-ukay ang kumot. Bakit ka pa magtitiis mamaluktot? Ayan, di ba? So tama 'yon, di ba? Yung kasabihan natin, habang maiksi ang kumot, magtiis na mamaluktot. Bakit? Hahaba din yung kumot. Ibig sabihin, makontento lang muna tayo. So, tungkol ito sa kaligtasan, ang atin pong pinag-uusapan, ang lahat ay makikinabang. Pantay-pantay. Yung pilak, ito yung buhay na walang hanggan. Kaya ito yung tatandaan po natin, walang utang ang Diyos sa atin. Huwag nating isipin na may utang ang Diyos. Lord, 10 taon na akong nagsisimba, hanggang ngayon, hindi mo pa binibigay, may utang ka sa akin. No, walang utang ang Diyos sa atin. Tayo, marami tayong utang. Marami tayong pagkukulang. Pero ang Diyos never na nagkulang sa atin. So, yung kagandahan ng loob ng ating Diyos, yun ang nagiging dahilan kaya tayo napagpapala. Tama yung ating nababasa. Ang Diyos ay mabiyaya. Ang Diyos ay makatarungan. Ang Diyos ay maganda ang kanyang loob.
Pinapapatak niya ang ulan sa mabubuti at sa masasama. Pinasisikat ang araw sa mabubuti at masama. Kaya mabuti po ang Diyos, mabait ang Diyos, maganda ang kanyang loob. So ano po yung ating pinag-uusapan ngayon? Walang utang ang Diyos. Unang puntos, tinawag, kumuha ng manggagawa ang Panginoon para gumawa sa kanyang ubasan. Pangalawa, mayroon pong karapatang sahod o kabayaran, siguradong may reward, may gantimpala ang lahat ng ating gagawin para sa kanya. At ikatlo, patas ang Diyos. Tatandaan natin, patas ang Diyos. God is fair. Makatarungan ng Panginoon. Magandang araw, umaga, tanghali, gabi sa inyo pong lahat. At kung kayo po'y napagpala ng video ito, huwag nyo naman pong kalimutan na i-share yan. Diba? Malay nyo, sa pag-share nyo sa kanila, mapagpala din po sila. Diba? So kung sila'y napagpala, pagpapalaig ka di kasi nagbahagi ka. Di po ba? At kung hindi pa po kayo subscribers, mag-subscribe naman po kayo dyan sa aking channel. At piliin nyo po yung bell icon, tapos pindutin nyo yung all para anytime na may bago po akong upload na video, mano-notify po kayo. Ang akin lamang pong tanging laging masasabi, hayaan po natin na ang Diyos ang palagi ang maging Diyos ng ating buhay. Bye-bye! I love you with the love of the Lord. Sa ginawa mo, hinandog mo. I've got some best banana. Maraming salamat sa inyong panunood at kung kayo naman ay napagpala, huwag niyong kalimutan na mag-like and share, mag-subscribe na din at kalimbangin ang bell icon na inyong makikita sa ibaba ng video upang kayo palaging updated sa aking mga video kapag ako ay may bagong upload. Maraming salamat, God bless, and I love you with the love of the Lord. Bye-bye. One from Johnny, in case he passes by this way. And can you pass this on to Minnie so she knows where we're at? And you better send me your address so that I can send